Okay na ba? Latina na. Hi everyone and welcome sa ating new episode of Few Minutes with Harvey. Oh my God! Wala pausa talaga. Good morning guys! So today is our day 2 here in Prague, Czech Republic. So before anything else guys, kung bago ka lang sa ating channel, do not forget to like, comment, share, and subscribe, and pakita din ang notification bell for you to be updated on our latest uploads. And please do follow me on our social media accounts. It's JANHARVY on Instagram, JANHARVY3 on TikTok, and John Harvey Alalay on Facebook. Good morning guys! So, it's a sunny day here in Czech Republic but the temperature is 1 degree. Sobrang lamig. And pagpasensyahan nyo na dahil wala na talaga. Napaos na lang talagang person. And pinipilit lang talaga natin na ma-vlog lahat kasi ayokong ma-miss out tong memory na to. And gusto ko rin kasama kayo na sa pagdo-document para mapanood nyo din siya. So for today's video, ang agenda natin ay... Wait lang guys ha. So if you are still wondering, kami po ay nasa Hilton Hotel, Hilton Old Town Prague. Yes, nasa Hilton po tayo. Medyo angat-angat po tayo. Pero guys, mura lang siya. 40 nga ba? 50 euro. So, pumapatak na 48 pounds. So, mga less than 3,000 per night with breakfast na and 5-star hotel. So, ito ang activity natin today. Tayo ay pupunta ng Republic Square, Prague Castle, St. Vitus or Vitus Cathedral, New World area near Prague Castle, Pinka Synagogue, Petrin Hill, Linon Wall, Strahov Library and Monastery, and Visehad Fortress. So those are the places na pupuntahan natin. If hindi nyo na-follow guys, and if hindi ko man mailagay dito, pero for sure ilalagay ko naman, nasa comment section din siya, so please do copy it. And if you want the full itinerary guys, I will be discussing it sa ating last day or tomorrow habang pabiyahe tayo papunta ng Vienna, Austria. Yes, you heard it right. Pupunta pa rin tayo ng Vienna, Austria, and we have 2.5 days there and 2.5 days dito. So this is our second day. Tomorrow, pagising natin, breakfast lang tayo, and then babiyahin na tayo pa Vienna by a bus. Yes guys, hindi tayo magpe-plane. Magbabas lang po tayo kasi kadikit lang naman ng Prague ang Vienna, Austria. Sayang lang kung 1 week or more yung naging vacation namin, and if na plano namin to maigi, we could have just visited Slovenia and Budapest, Hungary. But then again, due to time constraint, dahil may pasok na rin ako from the time na bumalik kami agad ng London. And hindi naman talaga siya filed as leave. Day off ko lang to guys. Kaya hindi kami makakapunta. So i-update ko na lang kayo. Hopefully makapag-video tayo ng food sa baba. But if ever hindi, papakita ko na lang yung food ko and food namin ni RM. And then from there, banggitan ko kayo kung ano yung mga laman ng pinaka buffet table nila. So, yun lang, baba na muna tayo and breakfast muna. Ayun guys, so nandito na tayo and wala akong pake. Magvi-video ko. Kailangan ko mag-video kahit 5-star to. So, ayun yung mga meals nila. Bilisan na lang natin. Sige na, mamili ka na. So, ito yung meals. Meron sila ditong fruits and nandun sa kabila. Excuse me. And ito yung mga breads and pastries. Yung hot kitchen nila nasa likod. Mag-ano ka, waffle? So let's see, sana hindi tayo mangamoy. Ito salad. Sorry. Ayan. Meron doon teppanyaki, may nagluluto. Ayun, nandoon. Then ito ay scrambled eggs and boiled eggs, sausage, chicken and pork, bacon, baked beans, roasted veggies, and hash browns. So yeah, I think that would be it. Ibalik ko muna to guys kasi titingnan na nila tayo.
Mamaya na lang. Kuha na lang muna kami ng breakfast na matino and then balikan ko kayo guys, okay? Mamaya na lang. At least pakita ko sa inyo mostly. So ayan guys. Andito yung pagkain natin. Kumuha lang tayo ng veggies, ng sausage, egg and bacon. And kumuha lang din tayo ng bread. Ano ba yan? Ayan. So, tikman na natin siya. Ang pagkain ng 5-star hotel. Fairness sa sausage, hindi siya ganun kaalat. Bago may nag-abot pa sa akin ng cappuccino. So, yun lang guys. Kain na muna tayo. Balitaan ko na lang kayo pagtapos, okay? Kasi baka makapirate na to eh. Enjoyin ko muna yung breakfast natin. Ayan, tanghali na. 11, ano na? 11:19 na guys, bago pa tayo lumabas. The breakfast is really nice. Masarap yung pagkain. Aside sa waffle na para ng cropek ang tigas. O matigas pa siya sa cropek actually. So now, pupunta muna tayo ng Prague Castle. Pero hindi naman tayo papasok. But if you guys want to enter, the price is 29 euros. So, papatak siya ng ganitong amount. Ilalagay ko na lang siya pag inedit ko. And notice lang guys, lahat ng conversion rate ay nakadepende sa time na inedit ko ito. So, it might change, it might vary depending on the date na pupunta kayo. So, hopefully, naiintindihan nyo pa rin. Intindihan pa rin naman, di ba? Kahit medyo husky na yung boses ko. Kasi nasal voice na yung ginagamit ko. Huwag ka na nasal voice. So, nasal voice na yung naririnig nyo para lang makapagsalita ako ng maayos kasi wala, pause talaga. Singer yun. So, now, pasakay na kami. And, ganito pa rin naman guys, kung mahilig kayo maglakad, katulad na sinabi ko sa mga previous vlogs, kung hindi nyo pa yun napapanood, might as well watch it. Kung kayo mahilig maglakad, okay na sa inyo yung tap on and off. Pero kung hindi kayo mahilig maglakad, might as well avail nyo. Pero ako, avail nyo na yung, yung 72 hours kasi good na yung 3 days kayo magstay sa Prague, promise. Over the weekend, Friday, Saturday, uwi kayo Sunday. Kung ito lang yung pupuntahan nyo, sobrang okay na. So, dito na tayo sa bus station. Ayan ang bus station, guys. Tram. Tram station. And then, dito tayo maghahanap. Dami lang talagang gwapo dito. Ayun o, katulad yan. Ay, i-zoom natin. Yan. Ayun yung si Kuya nakaitim, pero hindi ito. So, cut na muna natin and alamin natin kung saan tayo sasakay. Okay? We are now here sa Prague Castle. Pero wala pa tayo sa pinakataas. Gusto ko lang i-update kayo na haakbang kayo ng malala. See that? Oh, malalang hakbangan yan guys. So for those people na hirap sa mga maraming stairs, I don't think this is for you. So you might skip it out kapag mahirapan kayo maglakad. So, ikat ko muna dito. Husky na nga yung boses ko and then hihingalin pa. So, wala na kayo maintindihan guys. So, balitan ko kayo kapag nakaakit na kami doon. Okay?
Grabe guys. Siguro mga 10 minuto hakbangan yon. And nandito na tayo sa harap ng Prague Castle. So bigyan ko lang kayo ng brief description. So I think mas maganda to over sa Buckingham. So no offense meant. I love London pero mas maganda to. So to give you a brief trivia about the Prague Castle, isa to sa mga pinakamalaking castle sa Prague. So ito ay ginawa daw noong 9th century and isa partition ng UNESCO World of Heritage. And at the same time, according daw sa Guinness Book World of Record, isa to sa mga largest ancient castle sa buong mundo. So isa to sa mga pinakamalaking castle sa buong mundo. Yeah, kasi nagpunta tayo ng Amsterdam sa Netherlands, medyo maliit lang yung castle niya. So ito mas ano siya, yung intricacy at saka yung details mas maganda. Ayun pa sa loob may papasukan ka pa pero the line is too much. Siguro may change of guards, so maybe we can watch. And then isa to sa mga pinaka most visited kasi alam niyo ang mahilig talaga ang mga puti or ang mga European sa mga ganito, yung walking, museums and all. But look at me, I'm not European, I'm Asian. So wala talaga. Pasensya na guys, as I told you on the previous vlog, na I won't be entering any museums. We won't be entering any castle. So magpipicture lang tayo sa labas and we will just look what's gonna happen. And then babalitaan ko kayo kung ano pa yung mga ganap. So ayan, picture lang tayo kasi nakapila sila eh. Parang something is going on. So let's see ha. Ikat ko muna. Te, anong meron? Anong meron, te? Anong ganap? Atras daw, oh. Pareho tayo ng word. Ayan na. Magulat kayo si King Charles yung nandito. May papasok daw eh. Siguro yung ano, yung maid papasok na. Ito pala nandito. Ay namin naglalakad. O, lipat natin. Ano lang yun ah. Change of cards na. Okay na, airdrop na lang. May mga Pinoy kami kasama doon. Nilalaro-laro ko lang sila. Oh, ayan, nag-side-side na sila. Actually, change of guards nga. So, yeah, expect mo na may mga ceremony lang na mangyayari for a bit period of time. Then after that, magdi-disperse na yung tao tsaka tayo makakapag-picture, okay? So, balitaan ko na lang kayo. So, as you can see in front of you, this is the Narodny Gallery or the National Gallery. Ayun pala, may English pala doon. Search pa ako. So, bukod dun sa nakita nyo dun sa vlog natin ng yung first vlog natin ng Prague, yung Narodny Museum, isa rin to sa part ng National Gallery nila. So, andito lang yan sa vicinity ng Prague Palace. So, as you can see, this is the Castle Square. And then, yung kabila naman sa likuran natin ay yung mismong pinaka-palace. So, as you can see there, ito yung entrada. Yung naririnig yung music now is change of guards. And then, andun sa taas, ayun, yun yung pinaka-palace nila. So, for those people na who wants to see more pictures inside, pero I think that's the St. Vitus Cathedral. Yun yung pwede natin pasukin. But let's see kung paano tayo makakapasok doon. Then, ito ngayon yung mga guards na umalis from the change of guards.
iba yung Grabe guys, sobrang ganda nitong St. Vitus Cathedral. Wala akong masabi, ang ganda. So pakita ko siya sa inyo sa kabilang side, okay? Ang ganda niya, grabe. Bigyan natin ng magandang justice montage. Diba? Grabe. Sobrang ganda. So, mag-cut na muna ako. Tingnan natin kung makakapasok tayo para mas makita natin yung loob. And then, mag-picture muna kami para sa pang-post. Kung gusto nyo makita guys, check na lang sa Instagram natin. Andun yan, for sure. Hindi pa pala ako nakakapagbigay ng trivia guys. So, nasa likuran natin ngayon ang St. Vitus Cathedral. Nakita nyo naman yan sa mga montage natin kanina. So, to give you a brief trivia about the church, so this is a Metropolitan Cathedral of St. Vitus or Vitus. Wenceslaus and Adalbert is a Catholic Metropolitan Cathedral in Prague. So, dito rin daw nakalocate ang Archbishop ng Prague. Then, until 1997, the cathedral was dedicated only to St. Vitus or Vitus and is commonly named as St. Vitus Cathedral. So, for you to enter the church, you have a valid ticket. So, if I were you, book it early. You can book it via Klook. Wala pa tayong discount code, guys. So, hopefully soon, pag nag-5,000 na, makapag-discount code tayo. So, ayun. Ano muna tayo? Lipat muna tayo and lipat tayo sa number 5. On where yun na yung isa sa mga kailangan natin puntahan. And the name is anong tawag dyan? Vyšehrad Fortress. So, punta muna tayo doon. Dito naman tayo ngayon sa may gilid. So, pumasok tayo sa kabilang side ng St. Vitus. So, may map naman yun guys. Pinakita ko naman yun sa montage natin kanina. So, yun yung mga susundan nyo. If ever. So, pwede tayo dito. O, sige, pasukin natin. Total, pumasok sila. Meron din dun sa kabila eh. Number 4 to. Ano to? Hardin? Garden? Of what? So, tingnan natin. Baka makapasok tayo. So, Castle Guard Permanent Exhibition. So, I don't think we need to enter. Kasi, aakitin pa natin yon. So, wag na. Kasi mga, ano lang naman yun ng guards. Museum ng mga castle guards nila. So, doon tayo sa kabilang side. Gusto ko siya ipakita sa inyo guys. Unfortunately, aakit na naman. Spiral na naman. Baka lalo lang mga ting lalamunan ko. So, wag na. So, dito tayo ngayon sa may likuran. May church ulit dito. So, ipakita ko siya sa inyo. So, hopefully, ito free. Ang cute niya. Medyo pinkish yung dating. Pakita ko sa inyo sa kabila. Ayan. Diba? Ang ganda. Ang ganda ng place. Maganda to parang montage na lakad-lakad ka. Ganyan. So, ikat ko. Bigyan natin ng magandang justice na may music para feel nyo yung feels. As you can see right in front of us is the St. George Church. Hindi naman siya pwedeng tawaging cathedral kasi hindi naman siya ganun kalaki. So, kasama siya dito sa loob ng St. Vitus Cathedral. Sa likod siya. Bigyan ko lang kayo ng St. George Basilica pala yung name niya. So, St. George Basilica is the oldest surviving church building within the Prague Castle. The basilica was founded by Bratislaus I of Bohemia in 920.
it is dedicated to St. George. So ito na lang daw yung naiwan na building na pinakamatandang kasama ng castle ng Prague. So sa likuran lang yan, or nasa likuran lang siya ng St. Vitus Cathedral. So ito yung likod. Kapag nag-search kayo sa Google, makikita nyo yung likod as one of the photos for reference sa kanilang cathedral. So yun, ikat muna natin and then magpicture lang muna kami ulit. Grabe, kita nyo yan, ang ganda oh. Ito yung nasa side ng St. Vitus Cathedral. Grabe yung details. I-zoom natin para ma-appreciate nyo siya. Tingnan nyo yung itsura. Sobrang ganda. Diba? Grabe. So after nito, maglilibot pa tayo. Actually, isa sa isang village lang din naman pala lahat ng itinerary natin. Kaya hindi tayo need magmadali kasi andito lang siya lahat. So now, nandito tayo sa number 5 doon sa map. Ito ay ang Zlata Yulica. So ito ay ang mga area on where dito nakatira dati yung mga servant ni King... Anong pangalan nun? King Rudolph II. Dito nakatira yung mga family ng mga gumagawa ng mga armor and weapons nila. Yung mga goldsmith din. And yung first Republican nag-renovate nito nung 1900s. And then, ayun yung mga bahay sa loob. But you have to pay, guys. And then, yung huling nakatira dyan ay nag-move out nung 1952. So, may bayad din siya. So, we'll just look from the outside. Ayan, yung pinakabahay na yan. Yan yung makikita nyo. So, yung picture niya ay ito. So, ito yung itsura niya. So, yan yung itsura ng neighborhood. So, if you guys want to buy tickets, pwede naman kayong bumili. Nandun yun sa unahan, tapat ng St. Vitus Cathedral. And complete na yan. I think it's 29 euros. So, open siya from 9 to 4. So, yun lang. So, baba na tayo dito. Sa may pa-lecture hall naman tayo. Bale, may isang spot dito guys on where you can see the overlooking of the whole old town ng Prague. Kung makikita nyo na dito tayo sa may hill area and makikita nyo dito yung bridge, yung Charles Bridge dito sa side na to. Yung clock, yung astronomical at saka yung Our Lady of Tyne andun sa side na to. Tinry namin magpicture but unfortunately hindi talaga siya good for photos kasi parang ang dating nilang is nasa ibabaw ka lang, hindi mo kita yung overlooking talaga itself. So it's for eye view talaga. So kung gusto nyo at may time kayo, ayan ang aakyatin nyo guys. Aakyatin at bababain nyo yan. So anyhow, it's a good experience. So puntahan nyo siya kung hindi naman kayo hirap umakyat. Okay? So now, let's move on tayo sa next nating spot. Dito na tayo ngayon sa Lennon Wall. And before I show you yung pinaka-wall, bigyan ko muna siya ng short discussion, okay? So, according dito sa na-research natin, ang Lennon Wall ay famous dahil after 1980, yung murder ni John Lennon, a mural of Lennon was painted by an unknown artist onto the wall as more people expanded upon it. So the wall slowly became a place for pre-expression and then communist Czechoslovakia. So yung name ng before ay Czechoslovakia, if mas familiar kayo doon. Then yung Lennon Wall ay nag-start siya nung namatay si John Lennon dahil minurder siya. So ito ay naging wall for people to express their freedom of speech and ayun, naging tourist spot na siya. So kung makikita niyo yan sa kabila, ayan yung Lennon Wall.
So, pwede pa tayo yata pumasok dun sa gilid kasi there are more pictures in there. So, yeah. That's basically the Lennon Wall, guys. So, let's see kung makakuha tayo ng magandang Instagram shots dito. Then, I'll keep you guys updated kung meron pa tayong mapupuntahan. Hindi na ako magmamontage kasi ito lang din naman yung makikita nyo if ever. Same lang din talaga. After natin sa Lennon Freedom Mall, andito na tayo ngayon, pa Petrine Hill na tayo. Oh my God. Dahil wala kaming magawa sa buhay. Akit naman tayo ng mumundok tayo. Akit tayo ng hill. So, hindi na tayo magbi-video kasi, Diyos ko po, parang ano to eh, walang hagdan. Literal na hakbangan. So, ayan, yung pakita. So, according dito, the area of the gardens of Petrine consists of number of gardens and orchards of various origin. So, may Strahov Garden, Lovowicz Garden, Seminary Garden, Rose Garden, the park at the local tower, Nevozizek Garden, Kinsky Garden. So, those will be discussed later. And ayan yung aakyatin natin, guys. So, pagdating itong konting hagdan na to, wala na. So, yun, aakyat tayo dun sa tower na yun. So, balikan ko na lang kayo pag nasa taas na tayo. Dahil for sure, hingaling kami. Okay, maya na lang. Okay, hindi ko lang kung tama ba yung desisyon namin sa buhay, pero pagod na pagod kami. Apakataas ng inakyat namin, guys. But now, andito na tayo sa Petrine Hill. And bibigyan ko lang kayo ng brief discussion about sa mga pwede nating makita dito. So, medyo mahirap siyang akyatin. Kaya, if ever man na may hika kayo, or may makasama kayong matanda, I think it's fine if you omit this one. Pero, yeah, maganda dito. And given na may mga snow pa. So, sa tapat ko, kung makikita nyo guys, ayan o, may mga snow pa dito. Sa tapat ko ay makikita nyo ang Church of St. Lawrence. This one is Church of St. Lawrence. And isa to sa mga old Catholic church dito sa Prague. Katapat niya yung lookout tower ng Petrine. Ayan, na pwedeng akyatin. But let's check mamaya. And the Hunger Wall. It was originally a Romanesque church and later rebuilt in the Baroque style by Kilian Ignaz Diensehofer. So, yan, yung Church of St. Lawrence. So, sa tapat naman natin is yung The Mirror Maze. May bayad siya, guys. So, hindi natin siya papasukin. And if ever na nagtataka kayo, bakit lahat ng mga may bayad hindi natin pinasok? Kasi, we pledge for this trip na casual walking lang siya. And yung mga labas lang yung pipicturan. And then, literal na sightseeing lang kami. Para may reason para bumalik. Aside sa may reason para bumalik is nagtitipid din kami talaga. Kasi katulad nga sabi ko dun sa mga first few vlogs, this trip is not really planned. Hindi siya kasama sa calendar year na planadong, dapat nandito tayo on this month. Hindi kasi siya kasama sa plano ng tropa. Nagkataon lang na mura yung flight, kaya napadpad tayo dito. So mag-cut muna ako ng video, bigyan natin siya ng magandang montage, and then magpipicture-picture lang kami, okay? Pagkatapos natin ng Petrine Hill, nandito tayo ngayon sa may Quadrillo. Isa siyang parang shopping center, pero more or less mga parang SM, ganon. Hindi, mas maliit sa SM. Ano ba? Hindi ko alam. Basta maliit sa SM. Food court, mga ganong datingan. May mga salad. May bayad ba yung banyo dito? Sana wala. Then, pakita natin sa kabila yung mga food. Ayan, may
may Vapiano, Italian, may Bombay Express, no? Merong Spicy Mama, mga traditional Vietnamese food. Loving Hot, vegan. Of course, McDonald's. And may mga extra spaces lang dito. Maganda tong food court, pero pinaka-best na napuntahan kong ganito, Icon Siam. Watch nyo yung vlog natin. So, mag-CR muna kami. Mag-CR muna kami, guys, kung libre. Pero yun lang pala, may mga certain area dito na libre yung CR, pero most of them may bayad, 1 euro. Kaya, magdala kayo ng coins. Kasi usually, cash. Kaya kailangan ready kayo. Paid toilet. Ayan, 1 euro nga, paid toilet. O siya, baba na kami. Eto guys, pagkalabas nyo ng Quadrillo, meron dito na parang statue. Hindi naman siya statue. Basta work of art. Yun na lang. Nagpapalit-palit daw yan ng shape. So, iintay natin siya umikot. After 1 hour, iikot siya guys. So, antayin pa natin. Paano natin malalaman? Rotating Head by David Cerny. Ayan, nakalagay guys. Ayan. Ayan na siya sa harap nyo. Huwag na dun sa Google ni RM. Antayin natin siya umikot. Then, ipe-play natin ulit to. Ayun na guys, umikot na siya. Pero hindi natin naabutan. Diba kanina dito sa atin nakaharap? Ayun, ngayon umikot na siya. Yun lang. Hindi pa natin naabutan. My God. Kakachat namin. Ayan, ayan. Umikot na naman siya. Ayan. Galing, no? May abnormal na namang papalapalakpak. Meron pa yan. So, ayan na guys. Okay na. So, I think na-appreciate nyo naman na siya nun. Sikat ko na to. Bali, nandito tayo ngayon sa Pilsner Urquell. Isa to sa mga, ito daw yung original na Pilsen ng Czech Republic. So, natikman ko na siya. Lasa siyang beer. Siyempre, beer siya. Masarap naman. Pero parang mas gusto ko pa rin yung beer ng Montenegro. Tsaka yung beer sa, wala nang tatalo sa beer nung sa France, yung natikman natin. So, panoorin niyo yung sa vlog. Cheers! So, after nito, punta na kami ng Old Town para tikman naman yung ice cream. Then, pahinga kami sandali. So, mamaya na lang kasi may music, baka makapiright lang tayo. Ayan, nandito tayo. So, nakalimutan ko yung tawag ko para siyang magitin, pero order tayo. So, order muna tayo doon, then tsaka natin alamin ko ano yung ano. Pero yung isa, magpipistachio ako, number 2. And then si RM ay magdudubay chocolate. Ayun, nagkapupila. So, ayan. Cut muna natin, baka makapiright. Yung ano lang yan. Oo. Okay. So, ito. Titikman natin siya ngayon.
Sa akin ay pistachio, kay RM ay Dubai chocolate. So, tikman natin siya. Natikman ko na to last time, pero ibang flavor. Ngayon naman pistachio. Ito yung sumisikat na Dubai chocolate daw. So, ayan. May nagsasayaw din dito kanina. Pause na. Pero, ice cream pa din. Matabang yung ice cream. Pero creamy naman. Mas sarap sa akin. Mas mahal eh. 190 ito. 190 Czech koruna. KRMI 290 Czech koruna. Mas malasa yung kanya. Ito kasi plain lang, oh. Ay, nawala. Yan. So, if nandito kayo, don't forget to try this. Napakarami naman niyang stalls. So, try nyo siya. Pagtaas namin dito, hahanap lang kami ng mabibilan ng ref magnet. Then balik muna kami ng hotel. Bago lalabas na lang tayo ng mga 6 p.m. or 7 for dinner. So yun guys, tapusin lang muna namin itong kainin. Kasi kung aantayin nyo kami, abutin to ng 15 minutes. And then, kung may gaganapin pa tayo, sasabihan ko kayo. Okay? Okay, so, ito ay sobrang undecided niya. Ginaya ko nung ibang lahi. So, sobrang undecided nitong isa. Dapat magpapamasahe siya sa Thai massage. Kaso kailangan daw kasi cash. So, titingnan lang namin kasi may masahe may masahe naman sa hotel. So, baka magpamasahe siya. So, dito ko natatapusin yung vlog, guys. Mag-start tayo ulit later. So, there will be another vlog for the part 2 naman ng ating nightlife. So, lalabas kami siguro mga 7. Isasama ko kayong kumain. And then, isama ko kayo sa party, ganyan. So ngayon ay naglalakad na lang muna kami pa uwi. At ilang minuto lang naman yung layo ng hotel mula sa pinanggalingan namin. So kung nagustuhan niyo yung video, do not forget to like, mag-iwan din kayo ng comment. And then if you have any more questions, do not hesitate to comment it down below. And then I'll address it, okay? So don't forget to follow me on our social media accounts as well. It's John Harvey on Instagram, John Harvey 3 on TikTok, and John Harvey Alalay on Facebook. So yun lang guys, maraming salamat and see you again sa ating next Prague vlog. Bye-bye! Paikot na kami, naihil na naman kami. Hindi na naman masundan yung city mapper nitong isa. Siya, yun lang, nada. Ano pa bang Bye-bye. Swadikap. And babush.